pinagmamadali noon ni Pangulong Duterte ang ICC na siya ay imbestigahan na o pumunta na sa Pilipinas bago siya mamatay. Attorney Conti, ano epekto nito sa ICC? Sa totoo, wala. Kasi ang pinakamainam kung pumunta siya doon, puro bulalas lang to ng mga sinasabi niya, hanggang, kumbaga, actions speak louder than words. Hanggang wala siyang gawin, kumbaga, walang mangyayari. Ito namang ICC, syempre, trabaho lang siya. Sa ngayon, on record na, nakuha na nila itong impormasyon na sinasabi niya, nakuha na nila yung pag-amin niyang muli at pag-ako ng full responsibility para dun sa crimes against humanity, essentially. Opo. Kaya nakaabang lang kami sa development sa ICC. Pero syempre, may sariling dynamics dito sa ICC. Kaya ang hirap naman na, kumbaga, ngaw-ngawan na, ito na. Pero palagi ko makakadagdag ito dun sa kanilang urgency. Sa pagtingin dun sa sitwasyon natin na may urgency na mag-issue na nga ng warrant of arrest kasi mamamatay na nga raw siya. Opo, mamamatay na raw siya. Saan ba siya pupunta kung sakali? Ang hearings po kung sakasakali at saka yung investigation ng ICC ay sa The Hague. Ibigay ko sa kanya yung address. Oo. Pero pwede po siyang lumipad papuntang Amsterdam. Ay, wala siyang pamasahe daw. Amsterdam. Ha? Walang pamasahe. Actually, sabi nga po ng mga nanay, attorney, magkano po ba ang pamasahe? Sabi ko, wag naman kayo. Mag-aabono yung mga sila. biktima, gusto nang Para matuloy fundraising. na. Di ba? Kontribusyon. Opo, actually alam nyo, yung pong parang kulungan. So sa ngayon, kung sakaling magko-cooperate siya, hindi pa siya makukulong dahil wala pa naman siyang warrant of arrest. So hanap kami ng pwede niyang pagtuluyan doon sa The Hague, the Netherlands. Paano The Hague? Paano pupunta doon? Amsterdam. Amsterdam, tapos po magte-tren. Yung tren parang 11 euros. Galing sa Amsterdam Schiphol Airport. Tapos? Pupunta po siya ng The Hague. Kung saan man siya nakatira doon, kung saan man siya mapupunta, meron pong bus na dumadaan. Yung bus number 10. Dadaan ng ICC. Bababa kayo ng nakalimutan ko yung street name pero isang tawid lang, ICC na. Gusto niya samahan namin siya Samahan mo para hindi maligaw. Baka mamaya kung saan mapunta So, sana po kasama si Garma, si Leonardo, si Bongo. Kasama na rin natin si Senator Bato, Albayalde, Sinas. Ay maya, yung mga police chief. Marami pa. Kung sasamahan nila si Pangulong Duterte, marami-rami sila. Para silang nagano lang yun. Tawag dito? Namasyal. Namasyal lang. Papunta na The Hague. Well, tingnan natin kung anong mahal siguro pamasahe. Euro ang pamasahe doon. Yun lang. Yun, okay. Medyo mahal, pero sa totoo, ito nga yung sinisilip ko kagabi. Opo. Kung ikaw ba ay parang voluntary surrender kahit wala pang warrant of arrest, paano ang trato sa inyo? Ang tingin ko, pwede siyang mag-volunteer as a witness. Hindi ibig sabihin na witness, parang state witness Hindi po ganun itsura. Witness sa ngayon dahil wala pang ang kaso. So, pwede kang makalibre. Tatanggapin ka ng ICC bilang witness o isang tao na magbibigay ng impormasyon tungkol sa nangyari.
pwede pa siya sigurong, kumbaga, makatipid-tipid. Kung ibo-volunteer niya yung information and essentially, aamin sa mga kasalanan niya, pwede siyang magkaroon na at pumasok doon sa parang witness protection program ng ICC. Maluwag din naman ang pagtingin ng ICC sa mga akusado kalaunan. Kaya okay nga na parang siya rin po ang nag-describe nung kulungan doon na maayos. Nakikita ko nga sa video sa video, maayos, nakaharap doon sa ICC lawyers habang naghihiring. Kaya ba? Tama ba ako? Opo, yung po yata yung sa courtroom, pero yung kulungan niya, dun sa may Scheveningen, tabing dagat po ito. Wow, sarap. Scheveningen, ewan ko lang kung makakakita siya ng dagat. Pero kung ano man, mataas po ang standards na sinusunod ng European at ICC jails. Para sa kanila, talagang kung ano yung ang tawag ng UN kasi sa rules na yan ay Mandela Rules. Yan yung patakaran kung paano tratuhin ang mga preso. Sa atin, medyo iba yung standards, pero kung sa Mandela Rules, 3 by 3 minimum. 3 by 3 meters ang espasyo ng isang 3 by 3 nakakulong. Maayos ang higaan, may sariling banyo, pwedeng manood ng TV, Uy. at totoo, pwede din silang mag-communicate sa labas. May cellphone. Walang cellphone, pero parang pwedeng supervised internet privileges. Nako, marunong kaya si Presidente mag-internet. Yun ang problema lang. Baka kailangan may chaperone. Pero kung ano man, ang importante kasi dito, kung anong sasabihin ni Duterte, kahit nasaan pa man siya actually, pwede naman siyang umamin. Kaya lang, hirap kami dito sa pag-amin niya dahil kapag napupunta na sa patayan, kinukuha mo ba yung responsibilidad para sa Barayuga Slay, para sa pagpatay ni Kian de los Santos, paiwas na siya. At hindi ito ang inaasahan namin sa isang, kumbaga, Presidente Duterte tatay. Kung aakuin mo yung kasalanan mo, akuin mo ng buong-buo. Hindi yung ganyang qualified. Sabi niya, akin yan. Sagot Kaya niya. lang, pag inisa-isa niyo po yung patay, hindi niya kinikilala. Kaya sabi nga namin, kailangan niyang buong-buo na akuin lahat ng patayan mula police killings hanggang vigilante killings. Kailangan, kumbaga, kung totoong confession, sasabihin niya na hindi lang simpleng sa akin yan, kundi ganito ko inutos yan. Diyan magkakaroon at diyan magsisimula yung sa katotohanan, yung katarungan and eventually kapatawaran. So, kailangan may detalye ho yan. Hindi basta pagbabatayan natin yung sinabi niya sa Quad Committee. Yes po, tama yan. Kung legal na ang pag-uusapan, sa totoo, sabi ko nga, bulalas lang yan. Sa totoo, maganda po siyang propaganda. Pero sa korte, ang itsura po ng isang extrajudicial confession ay dapat buong buo. Kung aamin kayo sa kasalanan, kailangan ikwento nyo kung paano nangyari yung krimen. Ganito ko inutos, ganito ko ginawa. Kaya yun hinihingi dahil ang objektibo ay hindi lang naman para parusahan kayo, kundi para malaman yung katotohanan. At kung mabuo yung kwento, ang tinatawag nga sa korte dito ay legal fiction. Kung ano ang mapatunayan sa korte, ang legal fiction, yun po ang magsisilbi at magbibigay daan para makapagawa ng mas maayos na jurisprudence, mas maayos na desisyon yung pong mga huwes. Hindi pwedeng ako dyan, bahala na ako dyan. Kung korte at korte, hindi po kumpleto ang iyong confession kung ganun.
Maligayang pagdating sa Team Sam TV, ang inyong maasahang source para sa mga pinakasariwang balita at kaganapan. Kaya, i-click na ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang bell para ma-notify kayo sa tuwing may bago kaming video. Team Sam TV, inilalapit kayo sa mga balitang kailangan ninyo, araw-araw.